Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. Na may 95% win rate signal, mag-register na for free. Gamit ang link sa comment section. Tyrese Haliburton ipinakita kung bakit siya ang leader ng team sa komento. SGA mas nasaktan sa mintis sa huling segundo kumpara sa game-winning shot ni Haliburton. At Draymond Green nagresponde sa proposal ni LeBron James. Kontrolado ng OKC ang laro hanggang sa hindi na sa huli. Sa halos buong laro nitong Biyernes, ang Thunder ay tunay na mukhang paborito. Ang Oklahoma City ay tila papunta na naman sa isa pang tipikal na panalo na sinusuportahan ng kanilang agresibong depensa. Binuksan nila ang unang quarter sa pamamagitan ng pagpwersa ng 9 na turnovers mula sa Pacers at pagpayag lamang ng 8 field goals mula sa Indiana. Pagsapit ng halftime, ang turnovers ng Indiana na naging 19 ay mas marami pa rin kaysa sa kanilang made field goals na 15 at hawak ng Thunder ang 57-45 lead. Ang Thunder ay may 18 higit na field goal attempts sa 54 kaysa sa Pacers 36 sa halftime. Walang masyadong senyales mula sa unang kalahati na ang Pacers ay makakabawi. Ngunit pinigilan ng Indiana ang Oklahoma City sa 37% shooting in first half upang manatiling malapit. At ang mensahe ng kanilang head coach na si Rick Carlisle sa halftime ay tila tumama sa kanila, ang manatili sa proseso. Ang maganda dito, ang 19 na turnovers. 9 lang ang puntos nila mula rito, sabi ni Carlisle sa locker room ng Pacers sa halftime ayon sa video mula sa ESPN broadcast. Hindi pa ito katapusan ng mundo. Nandyan pa rin tayo. Marami na tayong magagandang shooting sa tres. Yung iba lang, hindi pumapasok. Manatili lang sa proseso, manatili sa proseso. Nanatili ang Indiana sa proseso at nagbunga ito. Ang Pacers ay nagkaroon lamang ng 5 turnovers sa ikalawang half at nahanap nila ang kanilang rhythm mula sa 3-point line. Ang resulta sa ikatlong quarter ay napanatili nila ang agwat laban sa Thunder na nahirapang palawakin ang kanilang lamang. Naputol ng Pacers ang kalamangan ng Thunder sa 6 na puntos sa huling mga segundo ng ikatlong quarter bago muling napalawak ni Shai Gilgeous-Alexander sa pamamagitan ng isang 3-pointer sa huling segundo upang gawing 85-76 ang kalamangan. Ngunit si Tyrese Haliburton ay nagawa na naman ito. Ang Indiana Pacers ay bumangon mula sa 15 puntos na deficit na kalamangan ng Oklahoma City Thunder sa ika-4 na quarter sa opening series upang gulatin sila sa pamamagitan ng panalong 111-110 in Game 1 NBA Finals. Tinapos ni Haliburton ang paghabol sa isa na namang game-winning na jumper sa pagkakataong ito ay may 0.3 seconds remaining in the game. Ang lead na iyon ay ang kauna-unahan at kaisa-isang kalamangan ng Indiana sa buong laro, pero sapat na ang 0.3 seconds para siguruhin ang panalo. Ang desperadong alley-oop attempt sa inbounds play ng Thunder sa kabilang dulo ay pumalya at ang Pacers ay naglakad palabas ng Paycom Center na panalo sa harap ng isang nabiglang crowd ng Oklahoma City. Si Haliburton ay nakapagtala na ng mga game winners laban sa Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers, New York Knicks at ngayon naman ay sa Thunder ngayong playoffs gamit ang mga tira na nagtapos sa mga kamangha-manghang comeback wins. Ang panalo nitong Biyernes ay dumating sa pinakamalaking entablado ng basketball. Napakaraming paraan naming kailangang matutunang manalo ngayong taon sa nakaraang 2 taon, sabi ni Haliburton pagkatapos ng laro. Napakaraming kakaiba, iba't ibang paraan. Talagang proud ako sa grupong ito. Isa kaming matatag na grupo. Patuloy kaming naniniwala at nagkakaisa kami. Hindi pa ito nagtapos hanggat hindi pa ito tapos. Nagtapos si Haliburton na may 14 na puntos, 10 rebounds at 6 na assists sa comeback victory na kung saan 6 na iba't ibang manlalaro ng Pacers ang umiskor ng double figures. Wala sa kanila ang lumagpas sa 17 puntos. Nasira ng panalo ng Pacers ang kahangahangang laro ni League MVP Shai Gilgeous-Alexander na nagtala ng 38 puntos, 5 rebounds, 3 assists at 3 steals sa pagkatalo. Nagulat ang rally ng isang koponan ng Thunder na siyang pinakamahusay sa liga noong regular season at pumasok sa Game 1 bilang paboritong manalo ng NBA title matapos ang isang impresibong kampanya sa Western Conference Playoffs. Sa halos buong laro nitong Biyernes, ang Thunder ay mukhang ganun nga pero nagtapos ang unang laro sa kamay ng Pacers. Nang tanungin ng media si Shai Gilgeous-Alexander tungkol sa huling minuto ng laro, tila wala siyang masyadong emosyon sa game winner ni Haliburton.
Bagamat pinuri niya ang shot ni Haliburton, mas malinaw na apektado siya ng sarili niyang mintis na shooting na sanay panalo o pantabla ng laro. Akala ko maganda yung look na nakuha ko, magaan sa pakiramdam pero hindi pumasok. Tapos sila naman ang nakakuha ng shot at pumasok. Ewan ko, basketball talaga. May taas at baba. Ganun talaga. Wala ka nang magagawa ngayon, kailangan lang bumawi sa susunod na laro. Gayunpaman, ilang sandali matapos ang kanyang unang sagot, nagbigay rin si SGA ng pagkilala kay Haliburton. Ewan ko, ang bilis lang ng pangyayari, parang na-match kami. Bumaba siya pakanan, huminto sa mid-range at naipasok yung shooting. Ewan ko, hindi naman sobrang nakamamangha yung pakiramdam. Gumawa lang siya ng play habang nauubos ang oras at naging maganda yung execution niya. Nagtapos si Tyrese Haliburton ng may 14 na puntos lamang, 10 rebounds at 6 na assists. Dahil sa karamihan ng laro, kontrolado siya ng depensa ng Thunder. Sa katunayan, sinabi pa ni Richard Jefferson sa live broadcast na si Haliburton ay nagsushoot ng tour dates, isang joke na tumutukoy sa malakalendaryong shooting percentages niya. Ngunit sa mga huling sandali ng laro, ipinakita ni Haliburton kung bakit siya ang leader ng Pacers sa pamamagitan ng clutch na tira na nagpanalo sa kanila. Ito na ang ika-5 beses ngayong season na nakabawi ang Pacers mula sa double-digit na pagkakalugmok sa playoffs. Ang kanilang katatagan ay nagdala sa kanila ng isang hakbang palapit sa kanilang kauna-unahang NBA Championship. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalong ito? Sa ibang balita naman, pagkatapos ng nakakapagod na 82 laro sa season, ang playoffs ang unang pagkakataon kung kailan bawat manlalaro sa NBA ay ibinubuhos ang lahat sa loob ng buong 48 minuto. Gayunpaman, pagdating ng playoffs, maraming team ang pinipinsala ng mga injury at matinding pagod. Upang malabanan ito, nagpanukala kamakailan ng superstar ng Los Angeles Lakers na si LeBron James ng isang solusyon. Kung pahihintulutan nilang maging kasing physical ng ganito ang laro, kailangan bigyan kami ng kaunting oras para makapaghanda, sabi ni James. Siguro mga 12 hanggang 15 laro bago matapos ang regular season. Mga 1 buwan. Bigyan nyo kami ng 1 buwan para makapaghanda kasi bigla-bigla na lang mula 0 hanggang 100. Lalo na sa edad na 40, si James marahil ang pinakamagnanais ng 1 buwang paghahanda bago sumabak sa playoffs. Isang bagay na nangyari rin sa superstar ng Golden State na si Stephen Curry. Subalit, hindi lahat ay sang-ayon sa kanyang ideya. Dahil sa kabila nito, nagbigay naman ng salungat na pananaw si Golden State Warriors star Draymond Green sa mungkahi ni James. Alam kong binanggit ni Bron na dapat may 1 buwang pahinga bago ang playoffs. Hindi ko alam kung posible talaga yon, ani ni Green. Una, maaaring mawalan ng kondisyon ang mga manlalaro at magkaroon ng kabaligtarang epekto. Kapag bumalik ka tapos biglang may masaktan dahil matagal kang hindi naglaro, delikado. Kaya hindi ko alam kung tama ang 1 buwan. Pero 2 linggo, walang NBA player na mawawala sa kondisyon sa loob ng 2 linggo. Pero malaki ang maitutulong nun sa pagbuti ng kalagayan ng katawan. Tila kailangan nga ng NBA na ayusin ang schedule ng playoffs at ang pagkakaroon ng kaunting pahinga sa pagitan ng pagtatapos ng regular season at simula ng postseason ay maaaring magdulot ng benepisyo para sa mga manlalaro. Pero kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.